Alam naman nating lahat kung gaano kahilig si Imelda Marcos sa mga beauty pageant bilang isa din siyang beauty queen sa kanyang kapanahunan. Noong ginanap ang kauna-unahang Miss Universe sa Pilipinas taong 1974 sa Maynila, ginawa lahat ni Imelda para lang mairaos ito ng maayos, maganda at syempre magarbo. Kaya naman sinabihan niya ang kanyang asawa na si Ferdinand Marcos Sr. na nooy kasalukuyang presidente ng Pilipinas na utusan ng Philippine Air Force para sagupain at pigilan ang paparating na bagyo sa Pilipinas noon na maaaring maging dahilan ng pagkaantala at pagkasira ng beauty pageant. Ginawa naman ito ng sandatahang lakas ng Pilipinas na nagresulta sa hindi pagkakatuloy ng malakas na buhos ng ulan. Isa pang hindi makakalimutan na ginawa niya noon ay ang pagpapagawa niya ng 10,000 seats folk arts theater na magsisilbing venue ng Miss Universe na natapos ang konstruksyon sa loob lamang ng 3 buwan. Ang halaga nito ay napakalaki na noong panahong umanong iyon ang Pilipinas ay nasasadlak sa labis na kahirapan. May ilan ding nagsabi na pinatakpan at pinabulldozer niya ang lahat ng mga hindi kanais-nais na mga bagay na dadaanan mismo ng parada ng mga kandidata sa Maynila, gaya ng mga barong-barong at squatters. Imelda Remedios Visitacion Romualdez Marcos o mas kilala ng lahat bilang si Imelda Marcos, ang asawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at naging First Lady mula noong Disyembre 30, 1965 hanggang Pebrero 25, 1986. Isinilang noong 2 ng Hulyo 1929 sa Maynila. Bukod sa pagiging asawa ni Ferdinand Marcos Sr. at pagiging First Lady, gaano mga ba siya kakilala? Totoo na nagsimula siya sa angkan ng mga Romualdez, subalit ang pamilya ni Imelda ay may tuturing na pinakamahirap sa kanilang angkan. Si Vicente Orestes na ama ni Imelda ay nabiyudo sa kanyang unang asawa na may 5 anak. Tsaka nito nakilala at pinakasalan si Remedios Trinidad na nagmula naman sa isang prominenteng kumbento. At ang bunga ng kanilang pagmamahalan ay si Imelda Marcos. Hindi naging masaya ang buhay ni Remedios dahil sa mga naging unang anak ng kanyang asawa na patuloy siyang inuusig at kinwestiyon ang pagsasama ng kanilang ama. Sa madaling salita, hindi tanggap ng mga unang anak ni Vicente si Remedios bilang ina at si Imelda bilang kapatid. Dahil dito'y napilitang umalis ang mag-ina at manirahan sa isang garahe. Ang paninirahan sa isang garahe ay labis na nagpahirap sa batang Imelda. Ipinaliwanag niya sa isang libro na The Untold Story of Imelda Marcos kung gaano kahirap mamuhay sa isang garahe. Naranasan niyang gumamit ng karton bilang sapin sa pagtulog. Ilang buwan lamang matapos ipanganak ni Remedios ang kanyang pang-anim na anak ay namatay ito dahil sa pneumonia. Noong naging First Lady si Imelda Marcos, hindi niya nabanggit ang masalimuot na yugtong ito ng kanyang buhay. Kinalimutan na lamang niya ito kaya't noong 1972, ipinabulldozer niya ang mismong garaheng minsan nilang naging tahanan. 5 piso lamang noon ang laman ng bulsa ni Imelda nang siya'y dumating sa Maynila taong 1952 para sa kanyang formal na pag-aaral ng musika at para rin makahanap ng trabaho para masuportahan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral. Nagtrabaho si Imelda bilang sales lady kung saan kasama sa kanyang ginawang pang-akit ng mga mamimili ay ang pagpiano at pagkanta niya mismo. Hindi gaano kagandang trabaho pero pinagtiyagaan niya dahil sa kanyang pangarap. Si Imelda Romualdez Marcos ay isa sa mga pinakakilalang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi lamang dahil sa pagiging asawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kundi dahil sa kanyang marangyang pamumuhay, kapangyarihan at mga kontrobersiyang bumalot sa kanyang pangalan. Nang maikasal siya kay Ferdinand Marcos noong 1954, nagsimula ang kanyang pag-akyat sa mundo ng politika at karangyaan. Bilang unang ginang, ginamit niya ang imahe ng pagiging elegante, maganda at makapangyarihan upang itaguyod ang isang uri ng cultural diplomacy na naglalayong ipakita sa mundo ang Pilipinas bilang isang modernong bansa. Gayunpaman, sa likod ng kanyang glamuroso at magarbong imahe ay ang mga kontrobersiyang unti-unting lumitaw, lalo na nang magsimula ang diktadorya ni Ferdinand Marcos Sr. noong 1972 sa ilalim ng batas militar. Naging simbolo si Imelda ng labis na kapangyarihan at kayamanan ng pamilyang Marcos. Ang kanyang pamumuhay ay puno ng luho, mga mamahaling alahas, designer gowns at higit sa lahat ang tanyag na koleksyon ng mahigit 3,000 pares ng sapatos na natagpuan sa Malacanang Palace matapos ang EDSA People Power Revolution noong 1986. Habang hawak nila ang kapangyarihan, si Imelda ay nagsilbing gobernadora ng Metro Manila
Ministro ng Human Settlements at tagapagtaguyod ng mga malaking proyektong pangkultura gaya ng Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater at Manila Film Center. Marami ang humanga sa mga proyektong ito, subalit maraming kritiko rin ang nagsabing ito'y mga white elephant projects, magagarbong ngunit hindi praktikal, at ginastusan mula sa kaban ng bayan. Tinawag ng ilan ang ganitong gawi bilang edifice complex o ang obsesyon sa pagpapatayo ng mga monumental na gusali bilang simbolo ng kapangyarihan. Isa sa pinakamalaking isyong bumalot sa kanyang pangalan ay ang mga kaso ng graft at ill-gotten wealth. Pagkatapos ng EDSA Revolution, ipinatapon sa Hawaii ang mag-asawang Marcos at nagharap ng mga demanda mula sa pamahalaan ng Pilipinas at mga internasyonal na korte. Noong 2018, hinatulan si Imelda ng Sandigang Bayan ng guilty sa 7 bilang ng graft dahil sa pagtatago ng milyong-milyong dolyar sa mga Swiss bank accounts noong siya ay nasa pwesto pa. Gayunpaman, nakapagpiyansa siya at hindi nakulong dahil sa kanyang edad at dahil sa patuloy na apela sa Korte Suprema. Dagdag pa rito, marami ring kaso ng pag-abuso sa karapatang pantaw at korupsyon ang iniugnay sa pamumuno ng mga mag-asawang Marcos. Ang tinatayang nakaw na yaman ng pamilya ay umabot sa 10 bilyong dolyar ayon sa mga ulat ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Subalit hanggang sa kasalukuyan, maraming dekada na ang lumipas matapos ang pagbagsak ng rehimeng Marcos, marami sa mga kasong ito ang hindi pa tuluyang nare-resolba. Ang ilan ay na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya, samantalang ang iba ay patuloy na dinidinig sa mga korte. Sa kabila ng mga kontrobersiya, nanatiling aktibo sa politika si Imelda Marcos. Noong dekada 90, bumalik siya sa Pilipinas at tumakbo sa iba't ibang posisyon. Naging kongresista siya ng Leyte at kalaunan ay ng Ilocos Norte. Sa panahong ito, pinanatili niyang buhay ang imahe ng mga Marcos bilang tagapagmana ng ginintoang panahon ng bansa, isang naratibong tumulong sa unti-unting pagbabalik ng kapangyarihan ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga anak, lalo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay unti-unting nakapasok sa politika. At noong 2022, muling bumalik ang pangalan ng Marcos sa Malacanang nang mahalal si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Para sa marami, ito ay simbolo ng pagbabalik ng dinastiyang dating napatalsik sa kapangyarihan. Para naman sa iba, ito ay patuloy na matindi pa rin ang pagkakahati ng bansa pagdating sa pananaw sa pamilyang Marcos. Ang ilan ay sumasamba sa kanilang pamana, habang ang iba ay nananatiling naniningil ng hustisya. Sa kasalukuyan, si Imelda Marcos ay 76 na taong gulang na at bihira nang makita sa mga pampublikong okasyon. Noong Marso taong 2024, siya ay na-ospital dahil sa pneumonia, ayon sa mga ulat ng Reuters at AP News. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang kanyang ina ay in good spirits at nasa maayos ng kalagayan matapos ang ilang araw ng gamutan. Sa kanyang ika-76 na kaarawan noong Hulyo 2025, ginanap ang isang pribadong pagdiriwang sa Ilocos Norte kung saan nagbigay ng parangal ang kanyang pamilya. Wala pang bagong desisyon mula sa Korte Suprema hinggil sa apela ni Imelda sa kanyang graft conviction, kaya nananatili pa rin siyang malaya habang dinidinig ang kaso. Sa mga panayam, ipinapakita pa rin niya ang kanyang karaniwang kumpiyansa at karangyaan at madalas sabihin na ang ginawa niya ay para sa bayan. Gayunpaman, nananatili siyang simbolo ng kontrobersiya, isang paalala ng mga isyong kinaharap ng bansa sa ilalim ng mahigit 2 dekada ng pamumuno ng kanyang pamilya. Sa ngayon, si Imelda Marcos ay nasa edad na. Dahil sa kanyang edad, marami ang sumusubaybay sa kanyang kalusugan at may ilang ulat tungkol sa kanyang pagkakasakit kamakailan. Bukod sa usaping kalusugan, may mga ulat din ng kanyang patuloy na presensya sa mga pampublikong aktibidad. Halimbawa, noong Hulyo na nakaraang taon ay bumisita siya kasama ang kanyang pamilya sa Museo ng Sapatos sa Marikina na may bahagi ng kanyang koleksyon. Isang indikasyon na kahit may edad na, aktibo pa rin siya sa ilang gawain. Noong 3 ng Hulyo nitong taon, ang Pangulo ay nag-post ng pagbati para sa kanyang kaarawan kung saan binigyang pugay ang kanyang strength, grace, and unwavering love. Ang buhay ni Imelda Marcos ay isang komplikadong salaysay ng kapangyarihan, karangyaan at kontrobersiya. Isa siyang babaeng nagmula sa simpleng pamilya ngunit nakamit ang pinakamataas na antas ng impluwensya sa lipunan. Sa parehong panahon, siya rin ay naging sagisag ng labis na kapangyarihan at katiwalian sa pamahalaan. Hanggang sa kasalukuyan, habang siya ay tumatanda, patuloy pa rin siyang pinag-uusapan. Hindi lamang bilang dating unang ginang, kundi bilang simbolo ng kung paano maaaring pagsamahin ang kagandahan at kapangyarihan.